susunod na halikan mo ko, hindi lang yun ang aabutin mo. Banda ko. Alam ko na sinabi na niya iyon pero okay lang kung mukha kong kinopya. Ang mahalaga ay nasabi ko ang gusto kong sabihin. Hindi naman niya pag-aari ang alphabet kaya kahit na sino'y pwedeng sabihin iyon anytime na gustuhin ko. Tumayo ito't walang kahit na anong emosyon akong nakita sa formal na mukha nito. Kaya siya mabilis na tumanda dahil sa hindi man lamang ito marunong umiti. Pahirap na tinungo ko ang pintuan at binuksan. Matalim ang mga mata na inarapan ko ito at nailing na tinungo ang direksyon ko. I hate you! Ayoko makita ulit yung pagmumukha mo! Galit na singhal ko nang tumapat ito sa kinatatayuan ko. Tinitigan lang ako nito bago nilampasan. Nang humakbang palabas ng pintuan na ubod lakas kong isinara nang makalabas ito. Pasalampak na umupo ako sa sofa sabay mabilis na nilagok ang red wine na isinalan ko sa kupita na nadampot ko nang maglakad akong pabalik sa kama ko. Hindi ko alam kung anong uri ng kamalasan ang tumama sa buhay ko ngayon at sunod-sunod na hindi maganda ang mga naranasan ko. Malas talaga na dumikit ako sa pulis na iyon. Ew, ramdam ko pa kung paanong sumayad sa labi ko ang labi ng animal na iyon. Muntik pa ako mabilaukan ng tila tukso na pumasok sa balintataw ko nang pumikit ako kung paano niya ako basta nalang hinalikan. Nakasimangot na panay ang hampas ko sa unan na naabot ko. Isipin ko pa lang na nagkadikit kami ng ganoon tapos sumalo pa ang laway ko sa kanya ay parang gusto ko nang hilingin na bumuka ang lupa at lamunin na lang ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makahumas sa ginawa nito. Manyak na pulis na iyo'y makikita niya. Babawi ako, sobra pa. Napahawak tuloy ako sa labi ko. Pakiramdam ko'y nangapal ito ng todo dahil pinanggigilan niya ng husto. Kulang na lang ay lunukin niya ako ng buo sa paraan kung paano ako halikan ng loko. Kunot na inabot ko ang cellphone ko at tinawagan si Conan. At sa lahat, siya ang may experience sa pakikipaghalikan kaya mas maigi na magtanong ako. Hello, Sisi. Himalat ngayon ka lang nagparamdam. Ano nangyari sa'yo? Pumunta kami ni JB sa ospital pero lumabas ka na daw. Hindi ka man lang tumawag na bruha ka. Sabi agad nito nang sagutin ang tawag ko. Umuwi kasi agad ako, Conan. Wala din akong hawak na cellphone. Alam mo naman na sarili ko lang ang dala ko nang pumasok ako sa ospital. Mabuti nga't nandito sa room ko ang cellphone at bag ko nang umuwi ako eh. Paliwanag ko. Kamusta ka na? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago sumagot. Alam ko na alam ng mga kaibigan ko ang kalagayan ko ngayon dito sa mansyon pero ano pa nga ba ang sasabihin ko? Dahil bukod sa wala namang nagbago ay lalo lamang lumala ang sitwasyon ko. Don't bother about it, Conan. Kaya ko sarili ko. Anyway, may tatanong ako. Ano bang pakiramdam ng first kiss? Bakit parang lalapain yung labi ko sa paraan kung paano niya ako halikan? Ganun ba talaga yun? Inosenteng tanong ko habang nakapikit. Parang inaasar pa ako ng paulit-ulit itong nagre-replay sa utak ko na tila ba'y pinapaalala sa akin ng animal na pulis patola na iyon ang kapangahasan na ginawa niya kanina. Gigil na gigil ako makaganti sa kanya pero paano ko gagawin iyon kung lahat ng plano ko ay walang nangyayari dahil malimit ay nauuwi kami sa hindi magandang tagpo gaya na lamang kanina na basta na lang niya kinuha ang first kiss ko. Gabi na nang magising ako. Masakit ang ulo ko at lalong kumukulo ang dugo ko nang makita na namabaga pala ang labi ko. Ang walang hiyang pulis kasi na iyo'y daig pa ang gutom na leon na gustong lapain ako ng buo. Good evening, Belle. Bati sa akin ng buwisit na abogado ni Lolo na nakasalubong ko nang bumaba ako ng hagdan. Tinasan ko lang ito ng kilay at walang pakialam na tinalikuran. Hindi kami close at lalong hindi kami magkaano-ano para tawagin niya ako sa nickname ko na tanging mga malalapit at mahalagang tao lamang sa paligid ko ang allowed na tawagin akong Belle. Handa na ang hapag nang maupo ako. Tinawag kasi ako ng isa sa kasambahay namin para maghapunan kaya alam ko na ready na ang dinner ko. What's this? Inis na tanong ko nang makita ko na may hibla ng buhok sa pagkain na nasandok ko. Nanlalaki ang mata ng mayordoma nang makita nito ang hibla ng buhok na itinuro ko. Sino naghanda at nagluto ng pagkain ko? Galit na tanong ko. Sa lahat ng ayoko ay yung hindi nila sinusunod ang simpleng patakaran ko sa bahay ko. I hate this mess at lalong ayoko nang nakikita ko. I lost my appetite at ang pagtitimpi na kanina ko pa'y pinipigilan dahil sa galit ko sa buwisit na pulis na iyon ay nadagdagan pa ng irresponsableng mga tauhan ko. Miss Bella, si Grace po naganda ng pagkain mo. Si Chief Madi naman po nagluto. Sagot ng butler ko. Ano pang hinihintay nyo? Tawagin nyo.
or else lahat kayo patatapon ko sa labas ng bahay ko. Galit na ani ko. Mabilis na nawala ang dalawang kasambahay na nasa harap ko pero naiwan ang Grace na sinabi ni Butler Jude na siyang naghanda daw ng pagkain ko. Saglit pa nasa harap ko na ang lahat. Malas nila dahil palpak sila sa maling pagkakataon kaya sila ang nakasagap ng init ng ulo ko. Butler Jude, give their cellar till this day. The next time we step in here, wala na sila sa bahay ko. Seryosong sabi ko. Miss Bella, patawad po ma'am. Baka pwede niyo po akong bigyan kahit na konting pagkakataon dahil kailangan ko po ng trabaho sa ngayon. Naiiyak na pakiusap ni Grace. You should know my answer to that. Sagot ko sabay tapo ng tablecloth na hawak ko sa ibabaw ng pinggan na ginamit ko. Sinuyod ko mga nakayukong mga ulo ng mga taong nasa harap ko. And luckily, wala ni isa sa mga ito ang may lakas ng loob para tingnan ako. Maging sa Butler Jude ay walang nagawa ng talikuran ko ang lahat. Kilala niya ako at kung paano ako kumilos sa loob ng bahay na ito. Prepare a carrot juice for me. Tanging sinabi ko lang nang tingnan ko ito bago tuluyang iwan ang lahat sa dining room. Maaliwalas ang kalangitan na lumabas ako sa garden para magpahangin. Kailangan ko ito lalo na't very stressful ang buhay ko ngayong nagdaang 2 araw. Nakatingala ako sa langit habang pinagmamasta ng mga bituin. May malaki at maliit. Iba't iba ang sukat. Tila ba masaya sila doon habang nakatunghay sa akin mula dito sa kinaroroonan ko. Siguro isa dyan sa mga store na nakikita ko ay ang mga magulang ko. Alam ko na hanggang ngayon ay nakabantay sila sa akin dahil kung hindi nangyaring aksidente ay sigurado akong hindi ako iiwanan ng mga magulang ko. Hindi ko naman nakontrol ang emosyon ko. Mabilis na dumaloy ang mga luha sa pisngi ko without knowing na may mga matang nakasunod nga pala sa bawat kilos ko. Mababaw ang luha ko pagdating sa usaping pamilya. Sa mundong binuo ng mga magulang ko ay nagkaroon ako ng perpekto at masayang pamumuhay, malayo sa kung anong meron ako ngayon. Kahit mafia leader, ang daddy ko ay never kong naramdaman ang magulong mundo na meron siya. Ginawa niya ang lahat para mabuhay kami ni mommy ng normal. Pero dahil marahas ang trabahong meron siya, ay nawala sila sa paraang walang kahit na sino ang maghihinala na sinadya ang pangyayari. May information akong nakuha bago sumabog ang nahulog na sasakyan ng daddy ko na siya mismo nagmamaneho. Hinapag-alaman ko na nagpagawang-gawang ito sa kalsada dahil pumutok ang gulong nito. May isang trailer truck driver akong nakuha at nakita ko sa CCTV footage na pumasok sa parehong kalsada na binabagtas ng aking mga magulang mula sa Rizal. Eksakto ang testimonya niya sa time frame na huling nahagip ng CCTV camera dahil medyo matarik ang lugar na iyon. Wala akong alam sa kung anong dahilan kung bakit pumunta sa San Mateo sa Rizal ang mga magulang ko gayong malayo ito sa usual na mga negosyo namin. Isa pa, ang alam ko ay attend sila ng family friends wedding dahil tinanong pa ako ni mommy kung sasama ako. Nagsisisi ako noon kung bakit tumanggi ako na sumama sa kanila dahil may personal kaming lakad ng Puff Girls para mag-celebrate. Kung sumama ako, edi sana ay kasama ko pa rin sa ngayon ng mga magulang ko. Maaring hindi man dito sa mundo, kundi sa kamilang buhay. Pero at least ay magkakasama din kaming lahat, sana ngayon. Napaangat ako ng paningin nang may mag-abot sa akin ng tissue sa harap ko. Hindi ko na malaya na nasa harap ko na pala si Captain Sandoval na basta na lang sumulpot sa harap ko. Bakit nandito ka na naman? Umalis ka nga dito. Angil ko dito. Lahat na lang ba'y pinagtatabuyan mo nang palayo sa'yo? Ha, Bella? Tanong nito. Wala kang pakialam at lalong hindi ko kailangan na makipag-usap sa'yo. Besides, baka nakakalimutan mo na ikaw ang nagsimula nito. Inis na sagot ko. Hindi ito sumagot pero sumandig lang sa poste sa tabi ng duyan na kinauupan ko. So, sa akin ka galit? Kaya napagbuntunan mo ng galit ang mga tauhan mo? Ganun ba? Mr. Romualdez, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Bahay ko to at wala kang pakialam sa nangyayari dito. Inis na sagot ko. Pakialamerong pulis kasi na ito. Bakit ba ayaw niya akong tantanan? May pakialam ako dahil pulis ako. Against sa batas ang ginawa mo ayon na rin sa legal rights ng mga empleyado mo. Makakasuhan ka kung basta mo na lang sila tatanggalin sa trabaho. Inis na tinapunan ko ito ng tingin. Lumayas ka nga dito, total kakampi ka naman nila. Hindi kita abogado para makaalam sa problema ko sa buhay. Tinalikuran ko ito at malalaki ang hakbang na pumasok sa loob. Nakasalubong ko pa ang isa sa kasambahay na may dalang carrot juice na nakalimutan ko na pala dahil sa kumag na pulis na panay ang buntot sa akin. Miss Bella, juice mo po.
Magalang na sabi ng babaeng nakasalubong ko. Inabot ko na lang ito at pandalas na umakyat ng hagdan. Wala akong tiwala sa pulis sa paligid ko. Mamaya kung saan na naman kami mauwi, lalo na't aali-aligid na naman siya sa tabi ko. Mabilis na nalagok ko ang juice na hawak ko kaya kumalma ako kahit paano. Napangiti ako na makitang tumawag sa Elena kaya tinawagan ko ito agad nang buksan ko ang cellphone nito. Sisi, sama ka sa jamming mamaya? Tanong agad nito. What time? Tanong ko dahil past 10 o'clock in the evening na pala. Mga 11 or 12, susunduin kita. Sabi ng kaibigan ko. Sige, dating gawi. Sa likod, ikaw na bahala sa damit at sapatos ko dahil alam mo na ang sitwasyon ko. Sabi ko na sinang-ayunan ng kaibigan ko. Dahil nasanay na ako laging tumatakas kaya may isa kong tapat na tauhan na nag-cover sa akin sa tuwing palihim na aalis ako. Nagayos ako matapos maligo. May mga damit na ako sa bahay ni JB at Elena na siyang ginagamit ko sa tuwing tatakas ako. Lihim na nagdiriwang kalooban ko dahil bukod sa matatakasan ko na si Lolo, ay sigurado akong walang muwang ang mayabang na pulis na iyon sa gagawin ko. Siniguro ko na nakalak ang pintuan. Exactly 12 midnight, binagtas ko na ang secret pathway ng personal na pinagawa ni Daddy para sa security ko. This is my safe place at walang nakakaalam nito maliban sa akin at sa kaibigan ko dahil malimit na dito ako dumadaan sa tuwing tatakas ako sa gabi para makipagkita sa kanila. Mula ito sa wardrobe cabinet ko at personal underground pathway na may exit door na nasa pangatlong bahay ang distansya mula sa bahay namin hanggang sa lagusan na pinagawa ng daddy ko. Siguro bilang mafia leader ay alam na niya ang panganib na nakadikit sa amin ni Mommy kaya ginawa niya ang lahat ng security measures para masiguro ang kaligtasan namin ng aking ina. Ang galing mo talaga, Belle. Puri ni Elena nang sumakay ako sa tinted car nito. Iniwan ko kasi sa loob ng silid ko ang cellphone ko dahil hindi malayong nilagyan iyon ng tracking device ng lolo ko o ng mga tauhan nito. Ito tuloy di keypad na Samsung na cellphone ko ang gamit ko sa tuwing aalis ako kasama mga kaibigan ko. Hindi ako pwedeng gumamit ng Android phone sa bahay kahit papatago pa ito. Mabilis lamang nila akong matrack kung nasaan ako lalo na at nag-auto-register ang IP address nito sa security system na meron kami sa bahay. Aware ako doon dahil na-briefing ako ni Daddy tungkol doon. Maigi na lamang at alam ko tungkol doon at maging mga access codes sa major server na sa tingin ko'y walang nakakaalam at naghihinala dahil sa mga mata nila ay sosyalera at party babe lang daw ako. Hindi nga nila alam na nagtatrabaho ako at personal na nasa likod ng malalaking transaction sa negosyo ng mga pamilya namin. Siguro kung may namana ako sa mga magulang ko, yun ay ang pagiging tricky ni Daddy. Nobody knows my capabilities na hanggang sa ngayon, tanging kami lamang ng pamilya ko ang nakakaalam. Sa mata ng lahat, isa lamang ako malditang anak ng mga magulang ko at walang alam sa buhay. I mask my personality for my own protection. I use my mind intelligence para patakbuhin ang kumpanya kahit pa hindi ako kilala ng lahat bilang ako. Missy X. Yan ang identity ko na ginawa ni Daddy na tanging ako at si Samuel ang siyang nakakaalam sa totoong katauhan ko. You're finally here with us, Bella! Malakas na sigaw ni Conan nang makitang pumasok ako at lumapit dito. Suot ang halter black mini dress at mataas na high heels ko ay para akong modelo na naglakad palapit sa mga kaibigan ko. Namiss ko kayo, sabi ko sabay group hugs sa mga ito. Masaya, sobrang nagbagong atmosphere sa paligid ko ngayong kasama ko ng mga kaibigan ko. Sila na lang ang mga tunay at tapat na mga taong alam kong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Cheers! Sigaw ko sabay taas ng isang baso. Let's dance guys, nangangalay na ako kakaupo dito. Aya sa amin ni JB. Sa dance floor para kami mga kitikiti. Pare-pareho kaming nasa iisang mundo kaya kahit madaling araw pa'y panay pa rin ang pagsasaya namin. Go guys! Sigaw ni Conan na gumiling sa gitna. Si Cheche na demure ang hinata ko para mag-body shot sa isang hot guys na namumula ang mukha na tumabi sa akin matapos ang dare namin dito. Go Aslin! 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 Panay ang cheers namin sa pinakabunso namin sa puff nang i-dare namin itong sayawan ng sexy bod ang isang foreign national na nakita namin may kasama na malantod na babae. Kahit nahihilo ko dahil umeepekto na ang martini at pinaghalo-halong inumin na nainom ko ay sige pa rin ako. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon na malaya ako at walang kahit na sino sa paligid ko ang nakatingin sa direksyon ko.
Malakas ang hiyawan namin nang bigla ay makita namin kung paanong lumingkis kay Aislinn ang braso nang sa tingin ko'y German national na ginilingan nito. Mukha makakatikim na ng luto ng Diyos ang bunso sa amin dahil nakuha nito ang atensyon na lalaking nilapitan nito. Guys, punta lang muna ako sa comfort room ha. Paalam ko sa mga ito. Mga wala nang pakaalam sa mundo na panay lang ang sayaw ng mga kaibigan ko. Ganito talaga kami minsan kapag buo at magkakasama. Kahit nahihilo ay nagmamadali akong mahanap ang toilet. Sa dami kasi nang nainom ko ay pakiramdam ko'y bloated na ang tiyan ko. Hey Miss Beautiful, wanna join us? Tanong na lalaking lumapit sa akin at tumarang sa daan ko pabalik sa lugar kung nasaan ang mga kaibigan ko. Sa lahat ng ayoko ay may mga syoko'y nahahara-hara sa daan ko. Ang pangit niya, mukhang tambay sa kanto kaya tinabig ko ang kamay nito. Pare, ayos sa maayos na pakausapan. Sabi ng isa na hindi nalalayo ang itsura sa taong kaharap ko. I wonder kung paanong nakapasok sa ganitong exclusive na bar ang mga tambay na gaya ng mga ito sa harap ko. At mga hawakan ako na lalaking kaharap ko nang marinig ko ang matigas na boss ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Subukan niyong hawakan kahit dulo ng buhok na babaeng yan. Hindi kayo uuwi na buhay sa mga bahay niyo. Napangiti ako dahil may taong naglakas ng loob para ipagtanggol ako. See? Ang gwapo ng boyfriend ko kaya huwag niyong asahan na papatulan ko ang mga mukhang syokoy na tulad niyo. Tinabig ko ang kamay ng lalaking kaharap ko at bumungad sa akin ang taong basta ko nalang pinangalandakan na boyfriend ko. Teka, bakit kamukha mo yung pangit na pulis na nanghalik sa akin? Nakakunot ang noon at tiningnan ko ito. Let's go, Bella. Sabi lang nito. Napangiti ako. Alam niya agad ang pangalan ko. Aswerte ko naman at may tagapagtanggol ako pero malas ko rin dahil kamukha nito ang buwisit na pulis sa buhay ko. Ayoko pang umuwi. Nasa loob ang mga kaibigan ko eh. Isa pa may mga buwisit sa bahay ko kaya ayoko doon. Palag ko ng buksan nitong pintuan at ikabit ang seatbelt sa katawan ko nang nakaupo na ako sa tabi ng driver's seat. Huwag ka nang makulit. Iuwi kita sa inyo. Sabi nito. Ayoko sa amin eh. Reklamo ko dahil ang hirap makapag-usap na umiikot ang paningin ko. It's okay. Kasama mo ako. You're safe with me. Sabi nito. Matamis ang ngiti na namumungay ang mga mata na tiningnan ko ito. Teka, pogi ka pala kaya lang. May asungot na kamukha ka. Yung pulis sa bahay, kamukha mo matandang iyon. Sabi ko. Meaning, matanda na rin ako? Tanong nito. No? Hot and yummy ka pero pangit at matanda si Captain Sandoval. Hindi ko na alam kung ano na sumunod na nangyari dahil para akong idinuyan sa kung saan at tuluyang nilamon ng kalasingan. James person over voice. Sir, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Mario nang pumasok ako sa kwarto na ibinigay sa amin ng lolo ni Bella dito sa ground floor ng bahay na aming pansamantalang tuluyan habang hawak ko ang kaso nito. Si Mario ang personal na pinili at isinama ko dahil alam ko na magagamit ko ang kakayahan nito. Kahit madaldal at usyosero ang isang ito ay tapat at napatunayan niyang magaling siya sa kanyang trabaho. Wala. Tipid na sagot ko sabay sarado ng pintuan. Para kang naghahasa ng mga bading sa kanto, sir. Biro nito na makitang inabot ko ang bottle mineral water sa center table. Namumula din ang mukha mo, sir. Marami ka ring gasgas sa pisngi. Mukhang napalaban ka sa kalaban na. Biro pa nito sa akin. Sa inabot kong pambubugbog ni Bella nang pumasok ako sa silid nito ay daig ko pa nga ang battered husband. Grabe ang tapang ng babaeng iyon. Patatenga ko halos mapunit ng kagati nito. Sir, ang totoo, kanino ka nakipag-anuhan? Mukhang may pinatulan ka na sa mga katulong dito ah. Madaldal na tanong ni Mario sa likuran ko. Tumahimik ka nga muna, Mario. Ang ingay mo. Sabi ko dito. Daig pa niyan chismos ang babae sa kanto kung usisain ako. Napailing na lang ako nang masulyapan ko ang sarili ko sa salamin na nakadikit sa pintuan ng cabinet dito sa kwarto. Mukha nga naman akong ginahasa. Bukod sa pumutok pala ang labi ko ng kagati ni Bella ay magulo din ang buhok ko na walang humpay na sinabunutan nito nang makalapit sa akin at nahagip ako. Hindi lang basta nalukot ang damit ko dahil sira din ang botones ng polo na suot ko. Grabe talaga kung manalasa ang babaeng iyon. Matindi pa sa tsunami ang resulta nang makalayo ako dito. Sir, may bilin pala si Major Rosales kanina. Ang sabi huwag nating hayaan na mawala sa paningin natin si Miss Romualdez. Sabi pa nito. Alam ko na tungkol dyan, Mario.
Sagot ko para matahimik ito. Hinubad ko ang damit pang itaas na suot ko matapos makakuha ng t-shirt na pamalit sa loob ng bag na pinadala ko kay Mario dito dahil nauna na siya dito matapos nasunduin ko sa ospital si Bella. Dahil ko pang may batang alaga, napakamaldita nito at talagang palaban. Mahirap bantayan lalo na't ayaw ng pinapakialaman. Ang totoo sir? Ano nangyari sa'yo? Tanong na naman ito. Nag-away na naman kami ni Bella. Nakapikit na sabi ko habang nakasandal ang ulo sa sofa. Tapos, sinapa ka ulit at binugbog ka, sir? Nakangising tanong nito. Ganun ba ka-obvious na nalamog ako ng todo para ganyan agad ang isipin mo? Seryoso na tanong ko. Naku sir, hindi maitatanggi yan kung paano mukhang karumal-dumal na sinabit mo sa kamay niya sa ayos mo ngayon. Sabi nito na umiling-iling pa habang panay ang daldal sa harap ko. Ang totoo Mario? Pulis ka ba talaga o reporter? Para kang chismosang malakas ang sagap mo ng mga updated na chismis sa paligid mo. Tanong ko dito. Ikaw naman sir, ganito talaga tayo mga pulis. Malakas ang pang-amoy at pakiramdam sa mga nangyayari sa paligid natin. Kaya tinaguruan tayong Eye of the Eagle. Natawa ako sa pinagsasasabi nito. Kahit paano'y kumalma ang pakiramdam ko. Bigla kasing nag-iba ang temperatura ng katawan ko matapos ang nangyari sa pagitan namin ni Bella. Hindi ko alam kung nag-iisip ba siya sa ginawa niya na basta lang akong sinugod. Hindi na mga maayos ang suot niya. Halos nakita ko na ang lahat sa kanya ay wala pa itong pakialam sa paligid nito. Hindi maitatanggi na makinis at maganda ang hubog ng katawan niya. Bumagay ito sa maamong muka na hindi mo akalain na may sukbit na sungay oras na bumuka ang bibig nito. Lalo tuloy nag-init ang pakiramdam ko matapos pumasok sa balintataw ko kung paanong bumangga sa mukha ko ang dibdib ni Bella habang gigil itong sabunutan at kagatin ang tenga ko. Shit! Hindi ko alam kung paano siya nakaalis sa ibabaw ko at tatakbong palayo dito. Bukod kasi sa hindi na magandang posisyon namin dalawa ay iba rin ang epekto sa akin ng mabangong amoy ng katawan nito na expose na halos lahat sa mga mata ko. Anong ginawa niyo sir? Tanong na naman ni Mario. Wala, pinuntahan ko lang sila tapos nagalit nang makita ko kaya sinugod ako. Tipid na sabi ko dahil wala akong balak sabihin dito ang lahat. Sa kadaldala ng isang ito, hindi malayong buong departamento makaalam ng nangyari sa pagitan namin ni Bella. Grabe talagang magalit si Miss Bella. Nakakatakot, sir. Mabuti po at buhay kapag nakabalik dito. Tinawanan ko lang ito at kinuha ang cellphone ko kung saan may nakalagay na tracker ng sensor sa bawat movement ni Bella. Kailangan ko ito lalo na't hindi nakikinig ang babaeng iyon sa bawat sasabihin ko. Mapapangalagaan ko ang kaligtasan niya kung alam ko ang bawat kilos niya. Kaya nga umakyat ako sa taas at pumasok sa loob ng silid nito dahil hindi ko siya nakitang kumilos sa monitor nang iniwan ko at nakadikit sa wall ng silid nito. Hindi ito spy camera kundi sensor lamang. Paraan ko ito para alam ko kung nasa loob pa siya ng silid niya o tumakas na dahil ayon sa nalaman ko ay malimit umanong takasan nito ang mga bodyguard na naka-assign sa kanya sa hindi malamang dahilan kung saan umano dumaan. Pinag-aralan ko ang bawat dot at connection sa naganap na muntik ng pagkakakidnap dito hanggang sa inabot na ako ng gabi dahil naging abala ako. May mga nakuha kasi akong impormasyon na nakapagtataka kung paano nagkaroon ng koneksyon sa mga magulang ni Bella na kilalang mga negosyante sa bansa. Pakiramdam ko ay may mas malalim pa na dahilan ang maaari kong matuklasan. Iba din ang relasyon ni Bella sa lolo nito, maging ang pakikitungo nito sa bawat tao sa loob ng mansyon na ito. Narinig ko ang sunod-sunod na tunog ng beep sound sa monitor. Katunayan na lumabas si Bella sa silid nito. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko itong taas noon na bumaba ng hagdan at tinarayan ng abogado na nakita ko noon sa presinto. Malakas na sigaw nito ang sumunod na narinig ko. Matapos na maupo ito sa hapag. Hindi ko inaasahan na basta na lamang nitong tinanggal ang mga empleyado dito sa bahay dahil lamang sa may nakita itong kung anong nakahalos sa pagkain nito. Sa garden ko siya naabutan. Hindi ko nga inaasahan na umiiyak pala ito lalo na at sa Bella ang uri ng taong hindi mo aakalain na iiyak sa mga nangyayari sa paligid nito. Bilang tao nakasimpatya ako dito pero pinagtabuyan lamang ako. Tipikal na ugali nitong matigas at ayaw magpakita ng emosyon sa iba. Akala ko'y ayos na ang lahat pero sadyang hindi ko pwedeng i-underestimate si Bella dahil exactly 12 midnight ay hindi na gumalaw ang sensor nito mula sa kabilang bahagi ng silid niya.
Aakalain mong tulog na siya pero walang body heat niya ang nakikita ko sa tracker, kaya sigurado akong wala siya sa loob ng silid nito sa mga oras na ito. Nakalak ang pintuan pero sanay si Mario sa ganito kaya mabilis namin itong nabuksan. Naiwan ito sa labas para magbantay lalo na't pinasok ko ang silid ni Bella ng madaling araw. As expected, wala nga ito sa silid niya. Nakapagtataka kung paano siyang nawala na parang bula dito, na kahit nabaliktarin ko na hindi ko talaga makita. Something's wrong here. Pabulong na sabi ko sa sarili ko. Mukhang kailangan kong pag-aralan ng pasikot-sikot sa loob ng silid nito. Sir, negative po. Sabi din ni Mario na inutusan kong suyuri ng kabilang bahagi habang ako na may pinuntahan ko kung saan ko huling nakita sa tracker ang movement nito. Natakasan tayo. Sabi ko habang papunta sa veranda pero malabong dito siya dumaan dahil walang kahit na anong bakas siya dito. Sir, tanungin ko po mga gwardiya sa labas. Sabi ni Mario na akman tatalikod. Wag na, let's go sa control room na makita natin kung paano tayo natakasan ng babaeng iyon. Seryosong sabi ko. Sa control room kung saan makikita ang bawat movement sa loob ng bahay ni Bella ay sigurado kung makakakuha ko ng footage na maaari kong malaman kung paano itong nawala sa radar ko. Sir, bati sa akin ng security officer na naka-assign dito. Good morning. Pakiview ang hallway sa labas ng kwarto ni Miss Romualdez. Isama mo na rin ang lahat ng CCTV footage na nakapaligid sa silid niya. Utos ko dito. Mula nang pumasok ito sa silid nito, dala ang juice na hawak niya hindi na muling lumabas pa. Ibig sabihin kung wala sa Bella sa loob ng silid nito ay may iba itong dinaanan. View the CCTV footage sa buong paligid hanggang sa kalsada. Utos ko. Wala din ako makitang lumabas ito o kaya'y dumaan kahit isa sa mga exit door ng mansyon. Nahilot ko ang sendido ko habang nag-iisip kung paanong mahanap si Bella. Madaling araw na at almost 1 in the morning pero nasisiguro ko na wala talaga siya sa silid dahil kahit ang detector ko ay walang makuhang senyales na may movement sa loob ng silid nito. Mario, let's go! Sabi ko sa kasama ko matapos utusan ng security na i-view ang lahat ng CCTV footage sa loob at labas ng bahay para masiguro na hindi kami nalusutan nito. Base kasi sa nakita kong footage, sa oras na huling nakita ko ito hanggang sa mga oras na ito ay buo ito at imposible na natampered. Smooth ang flow ng video, bagay na pinag-aralan ko habang pinapanood ko ang bawat sulok na naka-view sa malaking monitor sa loob ng control room. Sakay! Sabi ko sa tauhan ko nang makasakay ako at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Saan tayo pupunta, sir? Tanong ni Mario. Sa security post. Tipid na sagot ko. Kung hindi mahanap sa Bella sa bahay nito ay sigurado akong isa sa mga gate dito sa subdivision dumaan ang sasakyang sinakyan nito. Good morning, Captain Santiago. Bati ko sa head of security na naabutan kong naka-duty. Matapos sabihin dito ang sadya ko ay agad na pumasok kami sa loob ng guardhouse para tingnan ang CCTV footage between 10 and 1 o'clock. Marami mga sasakyan ang naglabas-masok pero isa ang kumuha sa atensyon ko. Zoom it. Utos ko. Hindi ako maaari magkamali. Iba ang pakiramdam ko sa sakyang lumabas ng mahagip ito ng camera matapos ibaba ang windshield para kunin ang ID nito. Sino may-ari ng sasakyan na yan? Tanong ko. Wala pa kasing 10 minutes nang pumasok ito at umalis bandang 12 midnight kaya kahina-hinala ang movement nito ayon na rin sa time frame na tinitingnan ko. Either may sinundo o hinatid siya pero malakas ang kutob ko na may kinalaman dito sa Bella. Sir, si Miss Elena May Quijano po, newscaster ng GoTV. Saglit lang po siya sa loob para ihatid ang files sa kaibigan niya sa Nara Street. Sagot ng officer na nag-assist pala dito. Ano number ng bahay? Tanong ko. Sa Nara Street din kasi nakatira sa Bella kaya lalong lumakas ang kutob ko na may kinalaman nga ito. Number 11 po, sir. Sagot nito. Kung 11 ito at number 15 ang bahay ni Bella, hindi malayong palusot lang nito ang lahat. Sino nakatira sa bahay na iyan? Tanong ko. It's under Miss X Corporation Properties, sir. At may umuupa lang po dyan. Pero ang alam ko nasa abroad kaya makakatulong lang na iwan. Matapos na magpasalamat ay iniwan ko ang lugar. Tinignan ko ang posibleng koneksyon ng 3 malaking bahay sa pagitan ng bahay ni Bella at ng bahay na pinuntahan ng kaibigan nito. Naiiling na nagpaikot-ikot ako. Sakit talaga sa ulo ang babaeng iyon pero hindi ko siya pwedeng sukuan. Kailangan mahanap ko si Bella sa kahit na anong paraan.
Tinawagan ko ulit si Mario para siguraduhin dito na wala nga sa loob ng bahay si Bella. Pinabalik ko kasi ito sa mansyon nang bumalik kami sa lugar na ito, saka pinuntahan ko ang bahay kung saan pumunta ang kaibigan nito. Sir, natunto na po namin ang sasakyan ni Miss Keanu. Sa Sasabor po sa Timog. Sabi ng tauhan ko sa Highway Patrol Group na tinawagan ko para i-track ang direksyon ng sasakyan ng kaibigan ni Bella dahil malakas ang kutob ko na siya ang makapagtuturo sa akin kung saan ito. Mabilis na nakarating at nakapasok ako sa bar. Wala kasing traffic lalo na't madaling araw kaya naging madali para sa akin na makapunta sa lugar na sinabi ng tauhan ko. Gaya ng hinala ko, natagpuan ko ang sosyal na si Bella na umiinom at nakikipag-party sa mga kaibigan. Hinayaan ko lang ito at sunundan ang tingin ng bawat kilos dito. Good thing na mga kaibigan lang niya ang kasama at walang mga kalandi ang mga lalaki, gaya ng usual na nakikita ko sa mga anak mayaman na tulad nito. She's having fun. Bigay todo kung sumayaw at uminom pero hanggang doon lang. Pinag-aralan ko din ang kilos ng mga sosyal na babaeng kaibigan nito. They seems brothy like her pero halatang mga anak mayaman na nakukuha ang gusto sa kahit na anong paraan. Mukhang maayos naman ang circle of friends ni Bella. Walang kahit na ano akong nakitang pwede akong maalarma tulad ng ibang anak mayaman na ginagawang trip sa buhay ang humithit at suminghot dahil sa may pera sila.